Magandang buhay, mabiyayang buhay at mapagpalang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Heso Kristo na ating tagapagligtas at naging kapilas natin sa buong nakalipas na araw at buong magdamag. Kaya't nararapat lamang na ating pong isigaw ang ating maibayong pagpupuri at pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na siyang kasama natin muli sa ating Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship, and prayer. Tayo po ay manalangin. Almighty and living God, we invoke your presence into our midst, and we commit ourselves unto thee with our request, O Lord, that your Holy Spirit be with us to inspire us, to anoint us in this episode 24.4 of Ride On Ministry in collaboration with the BLCT Intercessory Prayer Ministry. We exalt your name, we praise you, and we thank you. In Jesus' name we pray. Everybody will say, Amen! Amen po sa ating banal na Panginoon at tagapagligtas natin. Mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Kristo, narito muli ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, upang magministeryo, maglingkod sa Diyos at gayon din sa bawat isa sa atin na makikinig at bahagi sa episode 24.4 ng Ride On Ministry. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya, kumusta ho ba kayo sa inyong kalalagayan sa ngayon, sa inyong mga bahay? Kayo ba naging abala ditong pagkagising ninyo sa umagang ito? Anyway, kasama natin ang Panginoon, kaya tayo magpatuloy sa ating gawain at napakainam na ating pong pupurihin
ang dakilang pangalan ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng pag-awit ng imnaryong ito na alam natin ng ang awit na ito. Ano po? Nang pasimula ay O Bathala kung mas dan may paghanga. At ito rin po ay sa Ingles na himno, How Great Thou Art. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya awitin po natin ito nang merong kasiglahan at merong pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. O Bathala, kung masdan may paghanga, sanglibutan, ikaw ang lumikha. Bituin at buwan, kulog man na maingay, kapangyarihan mo'y sinasaysay. Umaawit ang aking kaluluwa, dakila ka, O Diyos Ama. Umaawit ang aking kaluluwa, dakila ka, dakila ka. Ang dangal mo'y bihis ng kagubatan, awit ng ibon sa kakahuyan. Liwanag sa bundok, lungsod at bayan, huni ng batis at ng hangin man. Umaawit ang aking kaluluwa, dakila ka, O Diyos Ama. Umaawit ang aking kaluluwa, dakila ka, dakila ka. Sanglibutan, tilagay na dungisan ng sala ng tao at pagsuway. Minahal din ng Diyos upang mabuhay, Kristong anak sa lupa'y sumilang. Umaawit ang aking kaluluwa, dakila ka, O Diyos Ama. Umaawit ang aking kaluluwa, dakila ka, dakila ka. Kung isipin, anak na sugo ng Diyos ay namatay nang tayo'y matubos. Doon sa krus, dugo niya'y inihandog, nang sala ko'y mahugas ang lubos. Umaawit ang aking kaluluwa, dakila ka, O Diyos Ama. Umaawit ang aking kaluluwa, dakila ka, dakila ka. Pagdating ng Kristong lalong mabunyi, dadalhin niya
ako salwalhati, mapagpakum, baba akong sasamba, sasaysayin, Diyos ko dakila ka. Umaawit ang aking kaluluwa, dakila ka, O Diyos Ama. Umaawit ang aking kaluluwa, dakila ka, dakila ka. Amen sa ating Panginoong Diyos. Tunay na napakatakila ang ating Panginoong Diyos. Ako po'y naniniwala sapagkat ang Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at ng patuloy na pagkilos at mga gawa at mga himala sa pamagitan ng Kanyang banal na Espiritu ay patuloy po natin na nararanasan sa araw-araw at sa tuwi-tuwina sa ating mga buhay. Yun lamang hong tayo po ay pinagkakalooban ng panibagong araw, panibagong kalakasan at panibagong pagkakataon. Ang mga iyan ay mga tinatawag natin residual and unlimited blessings of God in Jesus Christ, our Lord and Savior. Kayo ho ba'y naniniwala ho dyan? Kaya purihin natin ang Panginoon. Kaya yung tayo'y nagising sa umagang ito na maaliwalas yung ating mga isipan, damdamin at buhay, ay yan ho ay napakalaking blessing na ating tinanggap mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya pinupuri po natin at patuloy na winawalhati ang ating Panginoong Diyos, kung kaya't ang ating pong banal na kasulatan na siyang magiging inspirasyon at magiging salalayan natin sa buong maghapon at gayon din sa buong magdamag na ating haharapin na buhay sa gitna ng matinding laganap at pandaigdigang pagsubok o krisis sa panahon na ito. Ay napakainam na tayo po ay patuloy na nananangan sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po ang ating biblical passage this morning of for today ay masusumpungan po natin sa awit 63, talatang 1 hanggang 11. O kaya'y Psalms chapter 63 verses 1 to 11, at ganito po ang ating malinaw na mababasa. At kung meron po kayong banal na kasulatan na hawak, ay buksan ninyo ang inyong Biblia. Yan po ay nasa Old Testament, hindi po nasa New Testament. Ano po? Kaya kung wala namang kayong hawak na Biblia, ay gawin natin matalas yung ating mga pag-iisip at damdamin upang talaga namang pakinggan natin ang sinasabi ng buong kabanata ng awit 63 o kaya Psalms 63. At ganito po ang sinasabi. Ano po? O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw, yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig, ang siyang lunas. Bayaan mong sa sanktuaryo o sa lugar na dakong banal, Ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay.
Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan. Magagalak na umawit ng papuring iaalay. Laman ka ng gunita ko samantalang lahat ko ay ikaw. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit. Sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang manghahawak. Pagkat ako kung hawak mo kaligtasay natitiyak. Ngunit silang nagbabantang kumitil sa aking buhay, ay sila ang masasadlak sa malamig na libingan. Mamamatay silang lahat sa larangan ng digmaan. Kakanin ng asong gubat ang kanilang mga bangkay. Dahilan sa iyo, O Diyos, ang hari ay magdiriwang. Ang sa iyo ay nangako galak yaong sinungaling. Ang bibig ay matatakpan. Pinagpala ng Diyos ang mga talatang ito na ating pong binasa at narinig. Mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Jesucristo at gayon din sa pagpupuri at gayon din sa pagsamba at gayon din sa pananalangin sa ating banal na Panginoon na siyang nahayag sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo atin pong panghawakan ang mga katagang ito na ating pong narinig. O gayon na lamang nakapahayagan ng salmistang ito ng kanyang tunay at patuloy na pananabik sa Diyos, kung kaya't ang kanyang sinasabi sa paunang talata, O Diyos, ikaw ay aking Diyos, na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw yaong hangad. Para kung tiyong lupa na tubig ang siyang lunas. Tayo, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos, atin nga bang patuloy sa araw-araw at sa tuwi-tuwina na hinahanap ang banal na presensya ng ating Panginoong Diyos at nandoon ang ating patuloy na kauhawan at pananabik sa presensya ng Diyos sa ating mga buhay at sa ating lahat. Yan ho ay malaking katanungan sa bawat isa sa atin. O salamat sa salmistang ito sapagkat kanyang ipinapahayag ng pag-ibig ng Diyos ay wagas, ng pag-ibig ng Diyos ay higit pa sa buhay na ito. Kung kaya't ang hamon sa bawat isa sa atin ay patuloy tayong nag-aalay ng pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Patuloy tayong nag-aalay ng ating panahon, ng ating pagpapasalamat, ng ating napakalapit na pagsusumamo sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga't yung sinasabi doon sa verse 4 ng salmistang ito, and we pray and intercede earnestly, na ganitong sinasabi, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Mga kapatid at mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon, let us always utter and ialay ang ating mataus-pusong pagpasalamat sa ating Panginoon habang tayo ay nangabubuhay sa mundong ito. Sana
ay hindi tayo napapagod na nagbibigay ng kapurihan at pagpapasalamat sa ating buhay na Diyos even at the midst of a certain crisis, particularly of what is going on now in our midst, in the Philippines and in other countries throughout the whole world. Kaya nga ho, ito po ay napakalaking hamon ng salmista sa bawat isa sa atin, that indeed our respective lives, our respective minds and hearts and souls, let us always give and offer and utter words of thanksgiving, words of praising and worshiping and praying to the Lord Jesus Christ, the concrete manifestation of God the Heavenly Father, which is always at work in us and in our midst and everywhere through the presence of His Holy Spirit. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos sapagkat napaka malaman at napakahamon ang Psalm 63 na ating pong tinunghayan sa umagang ito. Kaya purihin natin at pasalamatan natin ang Panginoong Diyos. Sabihin po natin lahat, purihin po natin ang Panginoon. Amen sa ating Panginoong Diyos. Katulad po ng aking naging katanungan sa inyo kanina, kumusta po kayo guys, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon? Ano pong kalagayan ninyo sa inyong mga tahanan? Kumusta po kayo mga bishops, mga pastors, mga deaconesses, mga church lay leaders, mga membro at bawat pamilya ng bawat church, hindi lamang ho sa ang Iglesia Metodista sa Pilipinas, kundi sa lahat po ng churches na nag-i-exist, not only in the Philippines but throughout the whole world. Kaya nga po, patuloy na ang Panginoong Diyos ay lahat tayo'y Kanyang i-inspire, lahat tayo'y Kanyang palakasin, pagtumibayin at patatagin upang sama-sama natin talagang epektibong maharap at mapaglabanan itong COVID-19 na ito. At we all declare that the soonest time this COVID-19 will indeed be terminated, be indeed killed and be buried, at wala nang gagambala sa atin na COVID-19. Kaya atin pong i-declare yan, kaya magtulong-tulong po tayo. Kayo naman ho, mga kababayan namin at lahat ng mga nilalang ng Diyos sa bawat sulok ng bansang Pilipinas, kayo na nasa mga bahay ninyo, kayo na nandyan sa mga barangay, sa mga lungsod, sa mga munisipalidad, sa probinsya, at gayon din sa rehiyon at nasyonal, at gayon din sa iba-ibang sulok ng daigdig na ito. Kumusta po kayo? Ano po ang kaganapan sa inyong mga buhay at kalalagayan ninyo sa kapaligiran? At patuloy po tayo na huwag magpanik, patuloy po tayo na manangan sa Diyos, magpanalanginan, at patuloy po tayo na hindi po nawawalan sana ng pag-asa at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin nun ay at the midst of this talaga namang ongoing crisis throughout the whole world, we can still smile with a rejoicing heart and mind and soul before the amazing and awesome presence of the Lord Jesus Christ.
Kaya purihin po natin ang ating Panginoon, kung kahit sinabi na Apostol Pablo doon sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18, maliwanag ang sinasabi niya na, "Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks to the Lord, for this is the will of God." Unquote. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at ating pong batiin ang ating mga kapatid na kung saan ay magse-celebrate ang kanilang kaarawan sa buhay. Hindi ko man mabanggit ang lahat, pero kasama na rin po kayo sa pagbati at panalangin para sa inyong lahat na birthday celebrators sa araw na ito. At katulad po ng ating kapatid na Julita Galang, ano po? Mula sa San Manuel, Isabela, na kung saan nakatiras dyan sa Parañaque City, Metro Manila, ay ating pong ipinapaabot ang ating panalangin kay kapatid na Julita, ano po, Galang, at gayon din po ang kapatid na Ednalyn Nebreha Nangkil, na ito po ay mula sa Kabanggan Sambales, at siya rin po ay kaanib dyan sa Marvelous Faith Methodist Church ng City of Calamba, Laguna, na kung saan ay nagtatrabaho siya doon sa Moscow, Russia. Kaya ating pong ipinapaabot ang ating pagbati at gayon din ang ating best wishes and prayers sa kapatid na ito. At gayon din ho kay kapatid na John Bear Amarillo, ano po? Mula sa Quezon City, ay atin din pong binabati at ipinapanalangin. At gayon din po ang kapatid na Benny Agulan, ano po? Diyan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Hindi ko alam kung siya nag-retire na mula sa Wesleyan University, Philippines. Pero ipinapaabot natin ang ating pagbati sa kanya, sa kanyang kaarawan sa araw na ito. At gayon din po ang kapatid na Aisa Tangonan mula sa Tuguegarao City, Cagayan. Ano po? Ipinapaabot din po natin ang ating best wishes and prayer and greetings sa kapatid na ito. At gayon din po sa mahal na kabiyak ng ating DSE Reverend Billy Torres ng Bataan Central District ng West Middle Park of the UMC Incorporated, sapagkat ang araw na ito ay kaarawan ng kaniyang mahal na asawa Josefina Lucy Pulido Torres. Kaya ipinapaabot po natin ang ating pagbati at best wish and prayers sa kapatid na ito. At pagpalain ng Panginoon ang kanilang ministeryo bilang mag-asawa sa kanilang nasakupan na distrito sa ilalim ng rehiyon. Ano po? At gayon din po kay kapatid na Clary Cargo, na kung saan ay siya po ay nagtatrabaho doon sa Dubai, United Arab Emirates. Kung nakikinig ka man ngayon, napapanood mo, ay gayon na lamang ang aming pagbati at panalangin at best wishes para sa iyo. Kaya ito po lahat yung mga nagse-celebrate ng kaarawan sa kanilang buhay sa araw na ito. At kung meron po kayo alam na nagbe-birthday sa ngayon, you can type, ano po, at pwede niyong isend sa akin ngayon. O kaya sa mga magdiriwang bukas, gayon din ang wedding anniversary, ay pwede ninyong i-type yan at isend po ninyo sa aking messenger, Bishop Lito Tangonan. At purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. At gayon din po, as of yesterday, 5 o'clock in the afternoon, ay natanggap ko po ang prayer request ng ating Reverend Luis Cruz ng Bethany Methodist Church diyan sa Hermosa, Bataan. At ganito po ang kanyang prayer request. Thank you po. See you tomorrow.
O, sir, kikita na tayo ngayon na Reverend Luis, kaya ang karagdagan na kanyang sinabi, pakisama na rin po mga church members ng Bethany Methodist Church ng Hermosa, Bataan na nasa frontliners. Ano po, yung mga membro ng Bethany Methodist Church na kasama sila doon sa mga tinatawag natin na frontliners. Walang iba kundi si Jomar Agasid na siya po ay nasa Coast Guard. Ano po? Jomar Agasid, kay ingatan ka't pagpalain ng ating Panginoong Diyos, ingatan, iligtas. At gayon din po ang kapatid na Rico Mayuyo sa SBMA, dyan sa Olongapo City. At gayon din kay Jason Agasid, dyan din sa SBMA na siya po ay guard. Kaya we pray and intercede for the protection and salvation of all these indicated persons na membro ng Methodist Church. Kaya isama po natin sa ating panalangin at Reverend Luis ended on his prayer request. Maraming salamat po. Maraming salamat din. And in addition of his prayer request as of 6:32 just this morning, request ng ating kapatid na Reverend Luis Cruz, masipag pong mag-prayer request ito, at yan po ay napakainam na tayo po ay nagpapanalanginan sa isa't isa. At ang kanyang sinabi sa request niyan, Bishop, please pray our church member Sister Lodi for dialysis process Tuesday and Friday. Ang kanyang schedule, kaya isama po natin ito sa ating panalangin, and of course for her complete healing and recovery and good health and wellness. At gayon din po kay kapatid na Paulina Del Rosario, na ito ay mother-in-law ng ating Reverend Luis Cruz, mother ng ating Deaconess Marlene Cruz, si Paulina Del Rosario, na siya ay pagkalooban ng Panginoon ng good health. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede that that prayer request will be granted. At gayon din ho sa complete recovery ng members katulad po ng Tatay Cosme Manalansan, at gayon din ang Tatay Cesar Fred Cortez, ay ipinapanalangin po natin ang kanilang complete recovery, good health, and wellness in the mighty name of Jesus Christ. At gayon din po kay kapatid na Direk Pelagio sa kanyang epilepsy, ay atin pong makaranas itong kapatid na Direk Pelagio ng kagalingan at kalakasan at mainam at maayos na pangangatawan in the mighty name of Jesus Christ. At ang huling salita ng ating sa prayer request ng ating Reverend Luis Cruz, thanks, more blessings. Welcome and more blessings sa bawat isa sa atin. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At gayon din ho of yesterday evening, March 26 kahapon, dahil ngayon ay March 27, according to the Secretary of the Department of Health, Dr. Francisco Duque III, na ito po yung mga confirm, na latest updates sa Pilipinas, na meron pong 707 confirmed cases. At gayon din ay merong 45 confirmed deaths. At merong 28 confirmed recoveries.
At gayon din ating pong napag-alaman na meron pong confirmed na 172 OFW cases. Ano po? OFW cases. Ibig sabihin ay sila na nandun sa ibang bansa, o siguro maging sila kung meron mang nandito sa Pilipinas na OFW na confirm na kasama sila sa cases ng COVID. Kaya ito po ang latest updates na napakahalaga mga kababayan at mga kapatid at mga ka-ride on sa ating Panginoong Diyos na ating pong talaga namang isama sa panalangin ang mga kapatid na ito. Kaya tayo po ay magpanalanginan sa umagang ito at habang inaawit ko po itong Sweet Hour of Prayer. Ano po? Habang titigil ako sa pag-awit per istanza at meron akong sasabihin, ayon po ang isasama po natin sa ating mga panalangin. Okay po ba sa inyo iyon? Ano? Para sa kanon ay lahat tayo, saan man tayo dako naroon, ay tayo po ay sabay-sabay na manalangin. Salamat, O Lord, sa tubig na ito. At purihin po natin ang Panginoong Diyos. Paulit-ulit natin na sinasabi na ang sinabi ng ating Panginoon Kristo, ako ang tubig ng buhay, at ang sinumang iinom nito kailanman ay hindi mauuhaw. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Ano po? Pagkatapos po na awitin ng isang istansa, ay ating pong ipapanalangin lahat ng mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan sa buhay, anibersaryo ng kasal o any special occasions of every family, kilala man natin o hindi, maging sila na ating nabanggit kanina, isama po natin sa ating panalangin. Ano po, yan po ba ay maliwanag sa ating Panginoong Diyos? Kaya yan po ay ating pong gawin. O kay tamis manalangin. O kay tamis manalangin sa Diyos Amang mahabagin, sa trono niya ay dadalhin lahat ng aking naisin. Sa madlang dusat hilahil, kapayapa at kakamtin, tukso man ay lulupigin sa tulong ng panalangin. Sabay-sabay po tayong manalangin.
manalangin, galak ng puso'y kakampin, nag-aalap na damdamin, naghihintay sa pagdating. Sa dako ng dala, mukhang Diyos mamamasdan, buong galak magbabantay, pagsapit niya ay inaasam. Patuloy po natin na ipanalangin ang kapatid na Dioma Ragkasid bilang Coast Guard, Rico Mayuyos, SBMA, at gayon din si Jason Agasid sa SBMA Guardin, at sa lahat ng frontliners. Ibig sabihin nun ay mga hospitals, mga medical centers, mga police outposts, saan man dako sa Pilipinas, sa buong mundo, mga doctors, mga nurses, mga iba pang mga kawani sa iba't ibang mga ospital, kasama na dyan yung Department of Health, World Health Organization, at gayon din kasama na dyan yung Department of Interior and Local Government, at gayon din po ang National Police sa lahat ng kapulisan, at gayon din po ang Armed Forces of the Philippines, yung mga armies natin, mga security guards, pharmacies, yung mga sales ladies na nasa malls, yung mga nasa drugstores, mga parmasya, at gayon din yung mga guards and gasoline boys, stop dyan sa mga gasolinahan saan man dako. At gayon din yung mga social workers, mga kawani dyan sa mga barangay, munisipalidad, at gayon din sa probinsya, isama natin sa panalangin. Ano po? At tayo pong lahat ay sabay-sabay na manalangin. Sa pangalan mo, Jesucristo, maawa ka po sa amin, dinggin mo ang aming panalangin, lahat ay magsabi ng Amen. Amen po sa ating Panginoong Diyos. O kay tamis, manalangin, sa Diyos amo ko'y dadalhin. Tapat siya at magiliwin, pala niya ay sa akin. Hahanapin ko siyang tunay
aranya'y panghahawakan o kay gandang karanasan tamis ng panalaginan. Ngayon po mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, isama din natin sa panalangin ang kapatid na Sister Lodi Wenceslao na kung saan ay dumadaan siya sa proseso ng dialysis every Tuesday and Friday. Kaya ang kagalingan, kalakasan, at malagpasan niya itong dialysis na ito. At gayon din, good health para kay kapatid na Paulina del Rosario. At gayon din, complete recovery para po kay kapatid na Cosme Manalansan. At gayon din kay kapatid na Cesar Fred Cortez. At gayon din sa kalalagayan ng ating kapatid na Direk Pelagio. At kasama rin ang ating kapatid na Ruel Yumol mula dyan sa BEPS Methodist Church, dyan po sa Maribeles, Bataan. Ay isama po natin ang mga nabanggit na sila ay pagkalooban ng Diyos ng ibayong kagalingan, kalakasan at good health and wellness. Hindi lamang po sila kundi lahat po ng merong karamdaman hindi man natin sila kilala o kasama. Isama natin lahat sila sa ating mga panalangin. Sige po, manalangin po tayo. Sa pangalan mo, Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. O kay tamis manalangin sa Diyos Amang mahabagin sa trono niya ay dadalhin lahat ng aking nasain. Sa madlang dusa't hilahil, kapayapa ay kakamtin, tukso man ay lulupigin sa tulong ng panalangin. Mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos, kanina po ay akin pong binasa sa inyo ang
Department of Health ang mga confirmed cases, deaths, recoveries, ano po, at ito po ay isasama natin sa ating panalangin. Ano po? Isama po natin sa ating panalangin ang 707 ng COVID dito sa Pilipinas at gayon din ang 172 confirm OFW sa COVID cases. Kaya isama po natin sa ating panalangin sa ngayon. Na sila po'y pagkalooban ng kagalingan at kalakasan, maayos na kalusugan. Sa pangalan mo, Hesu Kristo, ito po ang aming panalangin. At isama din natin sa ating mga panalangin ang pagpapasalamat, pagpupuri sa ating Panginoong Diyos at patuloy na maayos na kalusugan ng mga recoveries o nakalagpas nitong COVID-19 na ito na mayroong bilang na 28. Kaya isama po natin sa pagpapasalamat at pananalangin sa ating Panginoon. Sa pangalan ni Hesu Kristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. At gayon din, idulog natin sa ating Panginoong Diyos sila na mga pamilya na nangaulila sapagkat namatay mahal sa buhay dulot nitong coronavirus disease 19 na ito. Sila po ay merong bilang na 45 confirm. Kaya isama po natin sa panalangin na sila ay aliwin, bigyan ng Panginoon ng kalakasan, ng pag-asa, at may kintal sa bayan at puso ng bawat isa, lalong-lalo na sila na mga naulila na sa ating Panginoon Kristo ay merong pagkabuhay na maguli at merong buhay na walang hanggan at in the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos.
At gayon din po mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Heso Kristo, isama po natin sa panalangin ang buong bansang Pilipinas. Presidente na ating malagpasan at sama-sama natin malabanan itong COVID-19 na ito na atin pong madidip tuluyan mapupuksa itong COVID-19 na ito upang sa ganon ay tayo po ay makalaya at tayo po ay maibsan sa anumang agam-agam sa anumang bansa na dulot nitong nakamamatay na COVID-19. Kaya nga po, i-declare po natin na bayanihan to heal as one. Magkaisa po tayo at sumunod tayo. Marami pa rin mga kababayan natin na hindi sumusunod. Ano po? At pakisama na rin sa ating mga panalangin yun hong mandato mula sa opisina ng ating presidente ay maging maayos at maging makabuluhan at maging patas at wala yung anumang korupsyon na magaganap on the implementation of yung anumang relief operation, anumang mga pagtulong, assistance sa mga kababayan natin na nangangailangan sa iba't ibang mga barangay, munisipalidad, lungsod ng bansang Pilipinas at yan po ay isama po natin sa ating panalangin. Sa pangalan ng Yesu Kristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Langin ko'y dinirinig ng Diyos. Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. At sa ating panghuling panalangin, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Heso Kristo, natin lahat, ang lahat ng mga bansa sa buong mundong ito, na sila din po ng pagsubok ng krisis ng COVID-19, na kanila din malagpasan at mapuksa din ang COVID-19 at pagalingin din ang lahat ng mga talagang confirm cases at gayon din yung kaaliwan at kalakasan para sa mga nangaulila ng mga pamilya na nangamatay dahil sa COVID-19 at maging sila na ipinagpapasalamat natin na sila'y nakarecover sa COVID-19 na ito kaya isama po natin sa ating panalangin.
Sa pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming lahat ay magsabi ng malakas na Amen. O kay tamis manalangin, galak ng puso'y kakamtin, nag-aalam na damdamin, naghihintay sa pagdating. Sa dako ng dalan, mukha ng Diyos mamamasdan, buong galak magbabantay, pagsapit niya'y inaasahan. Amen sa ating Panginoong Diyos. At siyempre, kasama din sa ating mga ipinapanalangin na talaga namang magkaroon ng sustainable na mga pagkain na kailangan po natin, at gayon din ang tubig at kuryente, at gayon din po ang patuloy na magiging maayos na daloy at walang interruption itong internet. Itong mga ginagamit natin ng mga technological gadgets upang may pagpatuloy ang lahat ng mga live streaming and video uploaded ministries ng bawat churches at maging ang mga individual na mga Kristiyano, at gayon din in the private world. Kaya isama po natin sa panalangin na lahat ng mga ito ay talagang namang babantayan at iingatan at padadaluyin ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya in the mighty name of Jesus Christ, we all pray and intercede for all of these basic commodities and basic necessities na kailangan po natin sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, ay ating pong ipinapanalangin ang lahat ng ito. Kaya purihin natin ang Diyos sa umagang ito. Kayo hubay naibsan, nakaramdam kayo ng kapayapaan at kagalakan sa ating mahabang pananalangin sa umagang ito. At napakainam po na tayo po ay talagang always in tune with the Lord Jesus Christ. At nakaka-receive tayo ng mga panibagong provision, blessings, and promises of the Lord na kanyang ini-impart at ini-instill sa ating mga isipan at puso, at gayon din sa ating mga pamilya at sa ating bayan, at gayon din sa buong mundong ito. Kaya ating pong nayamin ang mga kapatid natin na nagbigay po ng comments sa ating Ride On Ministry episode 24.4 in collaboration with BLCT Intercessory Prayer Ministry ng inyong abang lingkod. Kaya ating pong basahin sa pagkakataon na ito. Alam niyo po, kapag nagbabasa pa ako ng mga iba't ibang mga comments, hindi lamang sa panahon ng Ride On Ministry, maging sa mga comments and uploaded informations and spiritual encouragement dyan sa ating internet, sa Facebook, sa Messenger, ay talaga naman nakaka-bless. At ako pa naman yung lingkod ng Panginoon,
talagang kung meron yung mga maganda mga komento ay ating pong tinutugon kahit na hindi ko na mahabol yung mga iba't ibang mga komento. Kaya kasama natin ngayon ang kapatid na Reverend Luis Cruz at gayon din ang kanyang buong may bahay at ang kanilang buong kongregasyon ng Bethany Methodist Church dyan sa Hermosa, Bataan. Ang kanyang comment ay, "Good morning, Bishop Lito Tangonan." Good morning po sa inyo. At sorry po, nagkaroon ng konting interruption. More blessings po sa buong pamilya. At gayon din po sa inyo at gayon din sa lahat ng pamilya. At gayon din mula kay kapatid na Pastor Reverend Bong Quito diyan sa Bataan, ang kanyang comment ay, "Salamat po sa Ride On Ministry. God bless this ministry." Maraming salamat Pastor Quito, at God bless you rin ang iyong ministeryo at ang iyong kongregasyon. At gayon din mula kay Lodelin Salag Wences Lao, ano po? At yan po yung nagdadialysis. Pinanalangin ka namin at we continue to pray for your healing and recovery. At ang kanyang comment ay, "Good morning, Bishop. God bless po. Thank you po sa ministry niyo. God bless po." Okay, good morning din po at maraming salamat at God bless you and your family. At gayon din mula kay kapatid na Ruel Luzong Yumol ng BEPS Methodist Church diyan sa Mariveles, Bataan. At ang kanyang comment ay, "Mabuhay po kayo. Ay pagpalain. Bishop Lito Tangonan, agyaman kami sa Ride On Ministry." Mabuhay ka kapatid Ruel Yumol, at salamat at patuloy kang pagalingin at pagkalooban ng Diyos ng ibayong kalakasan at pagpalain ng pamilya mo, gayon din ang BEPS sa Methodist Church. At niapo Diyos tagtultuloy nga mangted iti regta, iti salunat, ken iti agtultuloy nga parabor nga iso nga iparaman ken iparukpok na kadatayo amin nga tattao dito nga entero nga sangalubungan ket uray pa iti katingaan nilindo ken tarumpingay daytoy nga COVID-19 ket awan ti makalabped kadatayo nga agserbi ken agpraise kan mangitanok itinapadagan na po Dios. Kaya God bless you kapatid na Roel Yumol. Gagaling ka rin mula dyan sa problema ng kreya na yan. Kaya yan ay ipinag-pray natin. At mula kay kapatid na Cristina Ramirez, taga Santo si kapatid na Cristina Ramirez from Nueva Ecija ba ito? At ang kanyang comment ay, "Good AM po. God bless po." Magandang umaga rin po at God bless you, Sister Cristina, at gayon din sa pamilya mo at gayon din sa iyong kongregasyon na kinabibilangan. At gayon din kapatid, kasama natin si kapatid na Henry Angat ng Camarin, Calaucan City. Salamat sa wave. Ito rin yung wave ko, dalawang kamay pa, yung dalawang pa ako hindi ko na maitaas. Kaya salamat sa wave of peace, wave of rejoicing, and wave of praising and praying to the Lord Jesus Christ. At ang comment ng ating kapatid na Henry, paring Henry Angat, "Good morning po, Bishop Lito Tangonan. Pag-request po namin yung COVID-19 in Jesus' name, get out in my life. At kagalingan sa may sakit, gumaling sila. Oh, we pray and intercede with your timely prayer request, Brother Henry, that all of us will declare and shout aloud, get out COVID-19. Ano ba? At pagalingin tayong lahat, pagalingin ang bansang Pilipinas at gayon din ang bawat bansa sa buong mundo. Kasama din natin ang Diakonesa Elisa Gansit mula sa Trece Martires Central Methodist Church yan sa Doña Adelina Village ng Trece Martires.
City. At purihin ang Panginoon, Diakonesa. At ang kanyang comment ay, good morning po, Bishop. Patuloy nawang pagpalain ng Diyos ang Ride On Ministry. Good morning din sa iyo at sa iyong buong pamilya at sa buong kongregasyon diyan sa 13 Martires. At salamat po sa prayer and blessing para sa ministry. At yung karugtong ng comment na yan ay pagpalain ng Diyos ang Ride On Ministry na ginagamit ng Panginoon para abutin ang mga kapatid natin na nangangailangan ng panalangin, malayo man o malapit. God bless po, Bishop and family. Maraming salamat at God bless you din at yung pamilya mo, yung ministry nyo, at God bless lahat ng mga pamilya. And added comment from Deaconess Elisa, Amen. A million and billion and trillion amen to the Lord Jesus Christ. Mula kay Reverend Sembrano Methodist Church ng Mount Pisgah United Methodist Church, somewhere there in Molino Road. Ano po? Molino 4 ng City of Bacoor, Cavite. Ang kanyang comment ay, Bishop Lito, pray for our church anniversary, Mount Pisgah United Methodist Church. We pray and intercede for the success of your church founding anniversary ng Mount Pisgah United Methodist Church, and may the Lord Jesus Christ continue to bless this church and be an instrument for the propagation of the gospel and for the winning of many souls here, there, and elsewhere. At pagpalain kayo ng mga workers dyan sa church na yan, and may you have more church anniversaries to come and celebrate. Kaya God bless Reverend Sembrano and your family and the whole congregation and the whole of Cavite and Bacoor City. Kaya maraming salamat at purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at atin din pong i-recognize ang ating mga kapatid na kung saan ay nag-view o kaya sila na sumilip panandalian, ay atin po silang i-recognize. At ang kapatid na Marlene Cruz at gayon din ang kapatid na Corazon Navarro diyan sa Capital Methodist Church sa Balanga City, Bataan. At gayon din ang kapatid na Oma Inyang Torres Cruz ng Bethel Methodist Church diyan sa Dinalupihan, Bataan. Salamat sa nakita kong upload mo at nalaman ko tuloy yung birthday ng asawa ng ating kapatid na Billy Torres, ang ating DSE. At gayon din ng parang inaanak ko to, no? Sa kasal, IB Joy, Deaconess IB Joy Nanao Nicolas, at purihin ang Panginoon. God bless you. At kayong dalawa ni Reverend Moises Palermo. At alam ko ikaw ay nasa proseso ng pagbubuntis at ingatan ka at pagpalain ng Panginoon. At gayon din ang ating kapatid na Reverend Federico Cruz Jr. ng Capital Methodist Church sa Balanga City, Bataan. At gayon din po ang Reverend Leonardo Cabrera Balot ng Calawag, Quezon, na nakadistino ngayon diyan sa Bataan. At gayon din ang kapatid na Ricardo Latawan diyan sa ating local church sa Maribeles. Pagpalain kayo ng Panginoon. At gayon din ang kapatid na Nenita Bautista. Saan ka man naroon ngayon with your family? At pagpalain ka ng Panginoon. Saan yan? Sa UCCP. God bless at pagpalain ng Diyos ang mula sa, lahat sa kabilang ng United Church of Christ in the Philippines, mula sa inyong General Secretary, sa lahat ng mga obispo ninyo, sa lahat ng mga pastor, diakonesa, at sa lahat ng mga lay leaders, mga local churches at mga mission churches and all your religious institution and establishment. Pagpalain lahat ng Panginoon. And all denominations, anumang denomination kayo, ay may the Lord Jesus Christ continue to bless you all. Ano po? At gayon din po kasama natin ang kapatid na
LB Andicoy, Diyan po sa San Church ba yan? Sa BEPS ba yan? Sa BEPS Methodist Church. Ano po sa Maribeles sa Bataan. At ang napakasipag na sekretary ng ating KMP National. Ano po? At ang kanyang comment ay, I'm sharing your live. Thank you very much, kapatid na LB. At Ride On Ministry. Thank you, Bishop Lito. Welcome. Maraming salamat din. Bigyan ka po ng Lord ng patuloy na knowledge para ma-share sa amin. Maraming salamat. God bless. To God be the glory. Thank you for that wonderful and inspiring comment. At patuloy din pagpalain ka ng Panginoon, gayon din ang pamilya mo, at gayon din yung kongregasyon na kinabibilangan nyo, at gayon din sa kabuuan ng KMP, KIMPI, at sa lahat ng lay organization ng ang Iglesia Metodista sa Pilipinas, at lahat din ng mga lay organizations ng anumang denominasyon ng mga churches sa buong mundo. At alam ko, kapatid ni LB, nurse ka rin, Kaya sama-sama natin panalangin ang mga nasa front lines ng mga kababayan natin, at gayon din sa ibang mga nasyon na talagang nasa medical health na sila'y naglilingkod sa bayan natin, at sumasaludo tayong lahat sa kanila. At pinupuri natin ang Panginoon, pinapasalamatan natin ang kanilang buhay at di matatawaran na paglilingkod sa ating bayan. At gayon din, kasama din natin ang kapatid na Dory Abalos. Ano po? At kung nasaan ka man, kapatid Dory Abalos, ay maraming salamat sa iyong pag-view. Pagpalain ng Diyos ang iyong pamilya, at gayon din ang church na iyong kinabibilangan. At gayon din ang kapatid na Belsa Parchamento. Ito ba'y mother ba o misis ng ating Algeris Mother, Pastor Algeris Parchamento, diyan sa Nueva Ecija. Salamat po, pagpalain ka ng Panginoong Diyos. At gayon din ang kapatid na Reverend Dante Orodante Bamba ng Marvelous Faith Methodist Church, yan sa City of Calamba, Laguna. Purihin ang Diyos. Alam mo, kapatid na Pastor Rodante Bamba, hindi ko makalimutan yung ako'y pinag-sermon mo nang ako'y dumalaw dyan sa Marvelous Faith Methodist Church. Yan ho, anong buwan yan? February ba yan o March pa yan? Ano? March na yan, ano po? At hiningi ko itong mga awit sa pagpupuri at pagsamba. At maraming salamat, pinaunlakan mo, Pastor Dante Bambat. Ito ay nagagamit ko araw-araw sa ating Ride On ministry. Kaya we continue to sing and praise the Lord Jesus Christ, lalo na sa panahon na ito. At gayon din po, kasama natin ng kapatid na Mrs. Nerissa de la Peña ng saan ba sino to ngayon? Doon ba sila sa JAG? Hindi yung isa, yung malaki. Ano pangalan ng church? Basta dyan sa Rizal Nueva Ecija Portal, Portal, Gateway Methodist Church sa Portal, Rizal Nueva Ecija. At asawa po ni DSE Reverend Bayani de la Peña ng distrito ng Nueva Ecija District 1 ng Aurora, Nueva Ecija, Cagayan Valley Methodist Regional Conference. Kaya pagpalain kayo lahat ng Panginoon dyan sa iyo na sakupan, at purihin natin ng Diyos. At kasama din natin ang Reverend Rodel Serrano ng Yuke 418 na Methodist Church, dyan po sa bandang Sabarte Road, ng Camarin, City of Caloocan, Novaliches, Kaya pagpalain ka ng Panginoon ang iyong pamilya, at matugunan ng Diyos ang mga pangailangan mong pinansyal sa panahon ng krisis na ito, at sa lahat ng mga pangailangan ng mga workers ng Panginoon, hindi lamang sa ating church, kundi sa lahat ng churches, sapagkat po natigil po lahat ng mga
ng mga gawain pangmaramihan sa bawat iglesia lokal at maging sa mga pribado at sa mga gawain ng gobyerno. Kaya igalang po natin at sundin ito. Kaya we intercede and pray na all of our needs as church workers, regardless of our denominational affiliations, ay matutugunan ng Panginoon. Kaya nga po, kahit na walang service sa church every Sunday, magpatuloy pa rin tayo na maghandog ng ating mga ikapon, ng ating mga pledges, at mga kaloob. Nang sa gayon na yan po ay dadalhin natin sa ating church sa tamang pagkakataon po. Ano po? Para hindi naman masalat yung pinansya ng ating church, gayon din ng ating distrito o regional conference o national conference. Kaya isama po natin sa panalangin at magpatuloy tayong magkaloob sa gitna at sa kabila ng krisis na ito. At gayon din po na siyempre patuloy din ay pagkaloob ang mga pangailangan, spiritual, material, physical, morally, spiritually sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na po sila na nasa marginalized sectors. Sa mga mahihirap, sa mga nawalan ng trabaho saan man dako, ay we pray and intercede. Maluluha tayo sapagkat napapanood natin na mamatay nga kami sa COVID, pero mas lalo yata kami mamatay itong wala kaming hanap buhay na at wala nang makain. Kaya isama po natin sa ating mga panalangin at nawa yung pong ating gobyerno at yung pamamalakad at gayon din yung smooth and transparent and honest the goodness implementations of all acts of mercy and compassion to all of our kababayans na nangangailangan ng aruga, ng kalinga, ng relief at gayon din ng financial assistance ay matugunan at magiging maayos. And please, sa lahat ng mga gumagawa ng kababalaghang korupsyon, huwag po ninyong gawin yan. Yun nakalaang para sa ating mga kababayan ay ipagkaloob po natin ng totoo. At nang sa gayon ay tunay nga na yung ating declaration na bayanihan to will as one in this time of trying time and difficulty. In the midst of this fight against COVID-19 ay ating maibsan at ating malabanan at lahat, lalo na sa mga mahihirap, ay sila po'y maibsan sa kanilang kalalagayan. Kaya pinupuri natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya mga kababayan at mga kapatid, mga ka-ride-on sa ating Panginoon, ay magpatuloy po tayong magpalakasan sa isa't isa. Kaya't muli ay nagpaparating ng pagpasalamat abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, sa inyong patuloy na panunood, pakikiisa at pagsubaybay sa Ride-On Ministry sa lahat ng episodes, lalo na sa episode na ito na 24.4 in collaboration with BLCT Intercessory Prayer Ministry and BLCT Pulpit Active Living Ministry. Ay maraming salamat sa inyong patuloy na pag-like, sa inyong patuloy na pag-comment, sa inyong patuloy na pag-follow sa ating page for you to be notified for any further notifications or updates. At gayon din upang sa ganoon ay magpatuloy po tayo na merong koneksyon sa isa't isa. At salamat din po sa patuloy ninyong pag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry. Kung kaya't purihin natin ang Panginoong Diyos. Kaya sa muling pagkikita, bukas muli alas 9 ng umaga. At gayon din sa linggo, alas 10 ng umaga, sa Lunes, alas 9 ng gabi. At Tuesday hanggang Saturday, alas 9 po ng umaga. Araw-araw po na tayo po'y makikipagniig, makikiusap sa ating Panginoong Diyos na buhay. Naniniwala tayo na merong magagawa ang ating
Panginoong Diyos. Ano po? Naniniwala ho ba kayo dyan? At kasama din natin ang kapatid na Reverend Mamerto Daliposa. Ang ating Reverend Mamerto Daliposa from saan ba lugar yan? Sambales, ano po? Kaya pagpalain ka ng Panginoon, gayon din ang iyong pamilya at ang iyong buong kongregasyon. At meron din tayo kasama, Adela ba yan? Yung sinasabi? Pagitaas mo nga yung puting whiteboard na yan na Miss Tangonan. Okay. So, sa lahat pa sa inyo na magpapadala ng komento at pag-likes, maraming salamat. At mula sa aking auntie, humabol ito, ang Auntie Corazon Tangonan Banyaga ng Seventh-day Adventist. Siya po ay missionary worker diyon sa Africa, pero alam ko nandito ka ngayon sa Silang Cavite. At maraming may auntie. At salamat din sa Diyos at ikaw ay nakapaglingkod din ng matagal na bilang Vice President of Finance ng Adventist University of the Philippines diyan sa Silang Cavite. And may the Lord will continue to bless you and your family and the whole Adventist sa buong Pilipinas at gayon din sa buong mundo. At ang kanyang komento ay God bless your ministry, Bishop. God bless and keep you always. Maraming salamat at patuloy kayong pagpalayan ng Panginoon. At sa lahat sa inyo, nakamag-anak ko dyan sa Isabela at gayon din sa Luzon, Visayas, Mindanao at gayon din sa mga nasa abroad, patuloy kayong ingatan at pagpalain ng ating Panginoong Diyos. At ang comment na pahabol ng ating Reverend Mamerto, go on Bishop, we ride on to the Lord po. Amen sa ating Panginoon. We should go on and ride with the Lord Jesus Christ and ride on with His Word and ride on with praise, worship, and thanksgiving. Kaya muli, ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, ay pansamantalang nagpapaalam sa atin lahat para tayo magkita-kita muli bukas at magka-connect muli dyan sa mga ating gadget, messenger, Facebook, fanpage at iba pang means of communication. Kaya purihin natin ang Panginoon, kaya patuloy po natin ay panalangin ng ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, and prayer. And now may receive the blessing of God the Father in heaven, the love and salvation of Jesus Christ, the continuing indwelling of the Holy Spirit, and His anointing be with us all. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, everybody will say, Amen sa ating Panginoong Diyos. At tunay na Amen sa ating Panginoon. Would you say Amen to the Lord Jesus Christ for all of these matters that we indeed brought before the awesome presence of the Lord Jesus Christ this morning. At alam ko po na meron kayong gawain pa sa buong maghapon na ito, and may you enjoy respective works inside your home. And please, we all stay at home para po sa ating protection at para sa ating kaligtasan. Ano po? Kaya sabihin natin, awitin natin na magagawa natin. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa mundo. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo magkaisa. Ang suliranin
dagling mapaparam at may bagong buhay. Magagawa natin ang lahat ng utos ng Enhanced Community Quarantine. Isang bagay di magagawa, di magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang COVID-19 kung tayo magkaisa. Ang COVID-19 biglang mapaparam at may bagong buhay. Magagawa natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa mundo. Isang bagay hindi magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo magkaisa. Ang suliranin dagling mapaparam at may bagong buhay. Magagawa natin ang lahat ng utos ng Enhanced Community Quarantine. Isang bagay di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang COVID-19 kung tayo magkaisa. Ang COVID-19 dagling mapaparam at may bagong buhay. May bagong buhay na darating sa ating kalagitnaan. Amen sa ating Panginoong Diyos. Amen sa ating Panginoon. At karagdagan na comment mula kay Elisa Gansit. Amen to the Lord. At dito po tayo pansamantalang magtatapos. Amen to the Lord. What a timely comment. Amen to the Lord. Babay po sa ating lahat. God bless, protect, and save us all. All people in the world. To God be the glory. Amen.